Mga ka-farmers, kumusta? Kumusta po ang ating paghahayupan? Sana po ay maganda at kumikita tayo. Actually, simple lamang po ang paghahayupan. Lalong-lalo na po kung nauunawaan natin o naintindihan natin yung paggawa o yung pagmi-mix, yung tinatawag na proper mixing ng ating mga patuka na ibibigay natin sa ating mga alagang hayop. Bakit ko po ito nasabi? Na dapat ay maayos o maganda o tama ang mixing ng ating ginagawang feeds. Kailangan po yan dahil dapat po ay tama yung protina na ibinibigay natin. Depende po kasi yan sa klase ng manok o sa edad ng manok. Tulad po ng sisiw, ibang protina po. Mataas na protina ang dapat nating mahalo o lumabas doon sa hinahalo nating feeds para sa kanila, which is 25%. Dapat hindi bumaba doon. Kung sa broiler grower naman, yung sa patabain natin mga manok, yung pang meat production, intended for meat production, ay 20% protein naman ang dapat na lumabas doon sa minimix nating mga materyales sa ginagawa natin feeds. Kung layer naman ang ating ginagawa para sa ating mga paitlog ng mga manok, ay iba naman pong protina, 17% po ang dapat lumabas naman doon sa lahat ng materyales na minimix natin. Baka po napapatanong kayo, paano ba ito nalalaman? Ganito po yan, kaya tapusin niyo pong panoorin ang video ito. Napakasimple po. Una po, ay dapat ma-categorize natin yung mga materyales na available sa ating area, sa ating paligid, o yung mga materyales na hinahalo ninyo. Kasi hindi po pwedeng kung ano lang yung available sa inyo, yun ang pinaghahalo-halo natin. Dapat pong ma-categorize nyo yan. Paano po ba ang pag-categorize niyan? Ibigyan ko po kayo ng example. Kung ibibigay ko sa inyo, ay ito yung materialis na ginagamit ko na. Yung category A, na tinatawag po, ayan po yung source of carbohydrates, yung ibang fats. Ayan. Yung category B naman, yan naman po ang source ng high protein, high fats, vitamins, and mineral. Kasi po, ang feeds na maganda, yung tinatawag na high quality feeds, dapat po may 5 components yan. Ito nga po ang carbohydrates na nasa category A. Yung fats, nasa category A din po yan. Actually, sa category B, meron din yan. Dalawa na po carbohydrates, fats. Yung protina na nasa category B, mamaya babanggitin ko po yan. Then, vitamins, nasa category B po yan. Mineral, nasa category B. Kaya po 5. Ngayon, balikan natin yung category A para po ma-recall ninyo. Ang category po, yan po ang source ng carbohydrates. Sa madaling sabi po, ang ginagamit ko dyan ay mais, corn flour. Yan. Ang corn flour po ay actually may protina naman to, kaya lang mababa. Low in protein, 9% lang po ang protein ng mais. Ngunit napakataas naman po ang carbohydrates content niyan. Then number 2, cassava roots, yung cassava flour. Ayan, na may 6.42% na protein. Napakababa po, di ba? Kasi nga po, sabi ko, ang sa category A, high in carbohydrates but low in protein. Ayan, 6.42% ang protein niya, but mataas ang carbohydrates niya. Then, ang rice bran o darak, yung D1, yung pino po ito. Yan pong tatlong yan, yung darak po may 9.50% ang protein yan. Ulitin ko po, mais 9% ang protein, then ang cassava flour o cassava root meal na tinatawag ay 6.42% na protein. Then ang rice bran o ang darak, yung D1, yung pino po ito, na may 9.50% na protein. Napakababa po ng mga protein nila, halos hindi nga umabot ng 10%. Ngunit yung tatlong yan ay napakagandang ginagamit as a source of carbohydrates. Ngayon, nabanggit ko na po ang tatlong ito, yan po ang source ng carbohydrates. Sa 5 components po, andun na yung carbohydrates. Puntahan naman po natin yung category B. Ito po naman yung source ng high quality protein o high protein, high fats, vitamins, and mineral. Andito po yan sa category B. Ano naman po itong mga category B? Ng mga materyales. Ulitin ko po, ito ay mga ginagamit ko. Hindi ako babanggit dito ng hindi ko pa ginamit o hindi ko napag-aralan. Una na po dyan, sa high protein but low in carbohydrates naman, kabaliktaran. O sa category A, high in carbohydrates, low naman sa protina. Ito naman sa category B, low sa protina, low sa carbohydrates but high in protina, vitamins, mineral, at saka yung fats. Unahin ko na po dyan.
BSFL o yung Black Soldier Fly Larvae. Yan. Madali pong alagaan ito. May separate video naman po ako kung paano ang pag-aalaga at pagpapadami niyan. Ang Black Soldier Fly Larvae po, yung flower na po ito yung napatuyo na natin, dinagiling, naging powderized, ay may 50% protein, 50 na protina, at 35% na fats. Napakataas po. Mataas ng protina, mataas pa ang fats. But, almost wala naman itong carbohydrates. Yan po ang Black Soldier Fly Larvae. Number 2, malunggay o yung Moringa oleifera leaf flower, yung pinulbos na powderized ng malunggay leaves. Ayan, na may 31.50% na protein. Napakataas po, di ba? And fats, actually nasa 15% fats po ata yan. I'm not sure, pero basta mahigit 10% ang fats ng ng malunggay leaf flower. Yan. But napakataas ang protein content niya na may 31.50%. Then, ang malunggay po ay kumpleto sa vitamina and mineral. Kaya po, napakaganda po yan. Kaya po, nasa category B siya kasi ang taas ng protina niya, andun din yung vitamina at ng mineral. Number 3 ginagamit ko dyan ay ang kasaba leaf flower, yung dahon ho ng kasaba. Ang iba tinatapon lamang ito. Lahat po yan may separate video naman akong paano pinaprocess yan. Ang kasaba leaf flower naman po ay may 21% na protina. Vitamins and mineral, nandiyan po yan. Basta po mga dahon-dahon, vitamins and mineral in high protein po yan. Then, number 4 ay ang Madre de Agua. Yan. May mga video ako nito kung paano ito tinatanim, kung anong itsura ng halamang ito. Madre de Agua po ay may 18.21% naman na protein yan. Fats, meron siya. Vitamins and mineral, mataas po siya. Then, Alzola. Ito po yung aquatic fern. Yung sa tubig po ito, tawag ito, nabubuhay. Yan, Alzola na may 20.60% naman ang protina yan. Vitamins and mineral ay nandiyan po yan. Meaning, kung ang category B ay high protein but low in carbohydrates, high protein, vitamins and mineral, kumplito yan, but napakababa ng carbohydrates. Sa category A naman, high in carbohydrates but low in vitamins and mineral, actually halos wala ang mga nasa category A. Ngayon, para po ma-combine natin ito, kung mapalabas natin yung quality feeds niya, paghahaluin po natin ito. Sa madaling sabi po, kung maghahalo tayo, ay huwag puro category A o huwag puro na category B. Kailangan at least dalawa doon sa bawat category, pagbabanggain po natin yan. At kukumputin po natin kung ilang percent ng protina ang lalabas. Na may separate video naman po ako niyan. I-comment nyo lamang dito kung gusto nyo malaman kung paano pag-compute niyan, paano makita yung protina ng mga hinahalo nating materyales. Napakadali lang pong compute yan. Based doon sa mga ratio, sa mga timbang na napaghalo-halo na natin, lalabas po doon ang eksaktong protina na kailangan o ginagawa natin para doon sa pangangailangan ng ating mga alagang manok. Sabi ko nga, ang sisiw, iba ang protina niyan, 25% ang kailangan. Yung broiler grower naman, yung patabain nating manok ay 20% protein. Yung sa layer hens, yung mga paitlogin nating manok ay 17% na protein. Kaya po, dapat ma-compute natin yun para maihalo natin yung tamang ratio ng bawat sangkap. Example, sa category A, available sa atin yung mais. Then yung kasaba root meal o yung kasaba flour. Kung wala man doon sa dalawa, kunyari wala kang mais, may kasaba flour ka, may dara ka, pwede yun, dalawa na, di ba? Kumuha ka din ng dalawa, at least dalawa din sa category B. Yung BSFL, kunyari, yung Black Soldier Fly Larvae, yun yung malunggay, pagbabanggain po natin yan. 4 po, dalawa sa category A, dalawa din sa category B, pagbabanggain po natin yan. But, kailangan natin ma-compute para nga lumabas doon yung tamang protina para doon sa ating bibigyang mga alaga. Ulitin ko po, may separate video po ako niyan kasi medyo mahabang explanation niyan. Kung gusto niyo po, mag-comment lamang dito at ibibigay ko sa inyo yung tamang calculation niya, computation niya kung paano. Yan. Lahat po yan, starter feeds, yung sa CCO, broiler grower feeds, layer feeds, lahat po yan may computation po tayo niyan. Ayun, kung kailangan nyo na talagang ayaw mag-compute ninyo, kailangan nyo na ng ratio o ng
mga timbang sa mga sangkap na yon, message lang kayo at bibigyan ko kayo ng link niyan para po sundan nyo na lamang kung anong available doon na materyales sa makikita nyong video. Okay? Sabi ko nga, ulitin ko, huwag paghalo-haluin kung ano lamang ang available na materyales sa inyo. Hindi po yan papasok doon sa 5 components, which is carbohydrates, fats, vitamins, protein, and mineral. Kailangan natin pagbanggain yun. Kukuha tayo sa source of carbohydrates, kukuha tayo sa source of protein, vitamins, mineral, and fats. Kailangan magbangga sila. Hindi pwedeng ang hinahalo natin lahat doon sa category B. Wala pong carbohydrates yan. Lalong-lalo na po kung category A lamang ang haluin natin, hindi wala pong protein na yan, walang vitamins, walang mineral, walang fats. Okay, may nagtanong sa akin yan, Sir, bakit yung lulo namin? Ang binibigay niya lang tuwing hapon, mais. Yung bilog-bilog na mais, hindi pa nagiling yun, yung katatanggal lang sa tawag yan. Yung pinatuyong mais, bakit ang tataba nila? Okay, ganito lang po explanation yan mga ka-farmers. Kung mais po, ang binibigay nyo lamang tuwing hapon, tuwing umaga sa inyong mga alaga. Pero kung ito ay gala, tataba talaga yan. Alam niyo kung bakit? Ang manok po, alam nila ang pangangailangan ng katawan nila. Maghapon pong maghahanap yan ng mga dahon-dahon, nagtutuka yan kung ano-ano, ng mga nagkakahig-kahig doon, may bulati doon, tutukain nila. Source po yun ng fats, yung bulati and protein. Mga dahon-dahon naman, source ng vitamins and mineral. O di meron na silang 4 na components yung binibigay ng lolo ninyo na mais, source of carbohydrates, di 5. Kaya po tumataba, yung tataba talaga dahil kumplito po yung 5 components. Yan po nasa page. Pag kumplito yung 5 components, i-guarantee, lalaki ng maganda, lulusog ng maganda, lalaki ng madali ang inyong mga alagang manok. Yan po yan. Pero po pag nakakulong ang inyong mga manok na wala man ng natutukang mga dahon-dahon yan, try nyo, subukan nyo na mais lang ang ipapatukan ninyo. Bansot po yan, hindi yan lalaki. Ang tagal-tagal, ilang buwan na po, ganun pa rin ang laki nun kasi hindi nga kumpleto ang kanilang nutrients na nakukuha doon sa binibigay nyo lamang na pagkain nila. Yan, napaka-important dito mga ka-farmers, mga kaibigan, yung 5 components. Ulitin ko first, carbohydrates, which is source, ang pinanggagalingan yan ay mais, kasaba oatmeal, then yung darak. Second, fats, yan. Actually, may supplement ako yan nilalagay sa sa aking feed formulation. Lalagyan ko yan ng corn flour para sigurado tayong kumpleto yung fats niya. Then, number 3, protein, na pinanggagalingan nga yan, yung mga high protein ingredients, yung black soldier fly larvae, malunggay, cassava leaves, madre de agua, sola, yan. Then, vitamins and mineral, na nandoon din po yan sa mga nabanggit ko, tulad ng BCFL, yung black soldier fly larvae, malunggay, cassava leaves, azola, madre de agua. Basta po mga dahon-dahon, mga leafy things, yan po ay source ng vitamins and mineral. Otherwise, ang mga protina ay mataas yan. Okay, ganun lang po kasimple. Dapat po makategorize natin ang mga materyales na available sa atin. Huwag lang po tayo halo ng halo kasi walang mangyayari po noon. Hindi po sapat yon para mapuno o makumplito yung nutrients na kailangan ng ating mga alagang hayop. Kaya napaka-importante pong makategorize natin yan. Napaka-importanting marunong tayong maghalo ng feeds na ginagawa natin. Para hindi na po tayo bili ng bili, kung available naman yung mga nabanggit kong materyales, gawin na lang po natin. Ulitin ko po, kung gusto ng feed formulation, comment lang dito, bibigyan ko po kayo. Sana po ay nabigyan ko na naman kayo ng very simple, ngunit napaka-epektibong idea sa ating paghahayupan, lalong-lalo na po sa pagmamanokan. Ito po ang inyong lingkod, John Bubi Seriola ng AB Amazing Vlog. Thank you so much po pala sa mga sumusuporta sa akin, walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po ang aking YouTube. Nananatili pong matatag. Thank you so much po. Maraming salamat po. Walang kamatayang pagpapasalamat po sa inyong lahat. Maligayang paghahayupan po sa inyong lahat. God bless you all.
Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking.